Ang chapter ay nagsisimula sa isang kulay pulang buwan. At pagkatapos ang imahe sa loob ng salamin ay nagsimulang lumabas. Sa nakita, si Xuanyangzi ay nagulat, inisip na ang refleksyon ay talagang naging isang tunay na katawan. Gayunpaman, sinubukan niyang kumalma, naunawaan na may paraan upang talunin ang nilalang na ito. Hindi nagtagal ay medyo nakarelax siya, alam na kahit mukhang nakakatakot ang nilalang, hindi ito perpekto. Naalala niya na ang salamin ay makakakopya lamang ng sarili niyang mga pamamaraan, na nangangahulugang ito ay discount version niya lamang. Gayunpaman, alam din niya ang kapintasan. Upang talunin ang kanyang refleksyon sa salamin, kailangan niyang makahanap ng paraan upang patayin muna ang kanyang sarili. Agad niyang tinawag na basura ang pamamaraan ng salamin at binigyan ito ng 0 puntos sa 10. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kasanayan at ipinatawag ang isang swimming dragon sword. Ngunit sa sandaling gawin niya ito, nagulat na naman siya nang makita niyang ginagawa ng refleksyon ng eksaktong parehong bagay. Nang magbanggaan at sumabog ang dalawang espada, naunawaan ni Xuanyangzi na ang salamin ay kayang kopyahin maging ang mga mahiwagang kayamanan, hindi lang ang mga pangunahing galaw. Orihinal niyang inakala na mananalo siya sa pamamagitan ng paggamit ng mga mahiwagang bagay na pag-aari niya. Ngunit ngayon kailangan niyang mag-isip ng ibang plano. Mabilis siyang gumalaw at sumugod patungo sa salamin, iniisip na sa halip na gamutin ang mga sintomas, dapat niyang sirain ang pinagmulan. Naniniwala siya na kapag nabasag ang salamin, mawawala rin ang refleksyon. Ngunit nang ginamit niya ang kanyang Wind Thunder Palm at sinubukang hampasin ang salamin, lubos siyang nagulat nang ginamit ng refleksyon ang parehong galaw at pinrotektahan ang salamin sa halip na ang sarili nito. Umurong si Xuanyangzi at naunawaan na kahit saan siya umatake, maging ang salamin, ang refleksyon ay laging sisalag na may magkaparehong pamamaraan. Bumantong hininga siya sa pagkadismaya, alam niyang hindi niya masisira ng direkta ang salamin. Pagkatapos ay lumingon siya sa paligid, sinusubukang humanap ng ibang paraan para manalo. Ang kanyang mga mata ay napadpad kay Snakey, at naunawaan niya na para tapusin ang laban na ito, kailangan niyang talunin muna ang master ng salamin. Mabilis niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan at pinakapal ang mga puno at bato ng lugar. Malakas siyang umawit, sinasabing ang Mar-Angel na kabundukan ay bumangon sa pamamagitan ng aking kalooban. Ipinagpatuloy niya ang awit, libu-libong taong puno, maglingkod sa aking utos, dami ng enerhiya ng espada, sinasagutan ng 10,000 puno, wooden clone technique. Sa sandaling tinapos niya ang kanyang awit, 10,000 wooden clones ang lumabas mula sa mga puno na pinakapal niya. Inutusan niya ang mga wooden clones na patayin si Snakey. Nakita iyon ni Snakey at inisip na magiging magulo na ang laban. Ang lahat ng wooden clones ay sumugod patungo kay Snakey, na sumulyap sa kanila at naunawaan na ito ang parehong wooden clones na tinalo nila kasama si Dogo. Gayunpaman, nagulat pa rin siya, alam na mas maraming clones ang nilikha ni Xuanyangzi sa pagkakataong ito, mas malakas kaysa sa grupo na hinarap niya kanina. Sa sandaling iyon, naalala niya ang oras nang ibigay ni Dogo sa kanya ang salamin. Nang ang salamin ay nasa kay Dogo pa, nagsimulang umawit ang aso habang hawak ito. Sabi niya, ikaw ang inner demon nang pumasok sa salamin. Lahat ng pumasok sa salamin ay maaaring kopyahin. Nagpatuloy siya, si Snakey ang iyong master, at kung aatake ang pumasok sa salamin, ikaw ay sesalag na may magkaparehong galaw, protektahan mo ng iyong buhay. Nang marinig iyon, nalitaw si Snakey at tinanong si Dogo kung anong walang kwentang pinagsasabi niya. Ngunit sinabihan siya ni Dogo na tumahimik, sinabing ginagawa niya ang lahat para lang protektahan si Snakey. Pagkatapos ay inaktibo ni Dogo ang Heavenly Demon Art Protection. Balik sa kasalukuyan, mabilis na ginamit ni Snakey ang Power Amplification at Wooden Clone Technique. Naaalala ang parehong trigger mula sa salamin. Sa sandaling ginamit ni Snakey ang galaw, isang malaking bilang ng wooden clones ang muling lumitaw, na nakakuha ng atensyon ni Xuanyangzi. Tumingin siya kay Snakey at nagulat nang makita niyang maging ang ahas ay nakalikha ng wooden clones. Nagalit siya, naunawaan na hindi niya maaaring atakihin ang salamin o ang ahas. Nagtaka siya kung ang wooden clones ay lumitaw dahil sa salamin, at kung ang pag-atake sa may-ari ay nag-a-activate sa protective instinct ng salamin, na nagiging sanhi upang gumanti ito ng mas matindi. Sa kabilang banda, habang lumalabas ang mga clones, nagulat si Snakey,
naunawaan na mas marami pa ang bilang ng mga clones kaysa kay Zuan Yangzi, at mukha pang mas malakas ang mga ito. Tahimik niyang pinuri si Dogo, naunawaan na ang mahiwagang artifact ni Dogo ay dapat na napakalakas sa peak nito. Naalala niya si Snowy, at naunawaan niya na habang ginagambala ng mga clone si Zuan Yangzi, ito ang pinakamahusay na pagkakataon upang iligtas siya. Mabilis siyang sumugod patungo kay Snowy at sinubukang hanapin siya. Sa loob ng ilang segundo, nakita niya si Snowy, at naunawaan niya na siya ay nakahiga, sugatan sa lupa. Sa sandaling napansin niya si Snakey, sinubukan niyang magsalita, ngunit sinabihan siya ni Snakey na huwag, sinabing dapat siyang magpahinga at manatiling tahimik hanggang matapos niya ang kanyang pagpapagaling. Samantala, si Zuan Yangzi ay lumulutang sa himpapawid, naunawaan niyang wala siyang magagawa laban sa mga clones. Sa kabilang banda, ang mga clones ni Snakey ay sumugod patungo sa mga disipulo ni Zuan Yangzi, na tumingin sa kanila at natakot. Sinabihan nila ang bawat isa na tumakbo, habang sinasabing kahit na wooden clone sila, mas malakas sila kaysa kaninuman sa kanilang grupo. Nagsimula silang tumakas sa takot. Pinanood ni Zuan Yangzi ang kaguluhan na nangyayari at naunawaan niya na sila ay natigil sa isang stalemate, at hindi siya makakawala kaagad mula sa mirror image. Alam niya na kung magpapatuloy ang laban tulad nito, tiyak na matatalo sila laban sa ahas, at hindi nila matatapos ang kanilang misyon. Dahil hindi siya makatakas mula sa salamin, nagpasya siyang kailangan niyang umasa sa iba upang patayin ang ahas. Mabilis siyang gumawa ng isang galaw at nagpasya siyang labanan na lamang ang mirror image. Iniisip na kailangan niyang panatilihing abala ang mirror image sa ngayon. Pagkatapos ay tumingin siya kay Kui Wan at sinabi sa kanya na siya ang hahawak sa salamin, at hiniling niya kay Kui Wan na isama ang iba at patayin ang ahas ng mabilis hanggat maaari. Inutusan din niya siya na huwag mag-iwan ng sinumang buhay. Nang marinig iyon, natakot si Kui Wan, naunawaan na napakalakas ng ahas kaya napipilitan si Zuan Yangzi sa sitwasyong ito. Mabilis siyang naghanda, naunawaan na napakalapit na nila sa pagtatapos ng kanilang misyon, at magiging maayos ang lahat kung hindi sumali sa laban ang demonyong ahas na iyon. Bumabanggit siya na ang malas nila ngayon ay napakalala. Pagkatapos ay sumugod siya patungo sa lupa kung saan tumatakas ang mga disipulo mula sa mga clones. Habang siya ay bumababa pa rin, sumigaw siya sa mga disipulo at inutusan silang makinig ng mabuti. Sinabi niya sa lahat na ihinto agad ang blood sacrifice at inutusan silang umatake ng magkasama ng buong lakas upang patayin ang demonyong ahas. Sa sandaling lumapag siya at gumawa ng isang dramatikong pagpasok, sumang-ayon ang lahat sa kanya. Tiniyak niya sa mga disipulo na sisirain niya ang natitirang mga wooden clones, upang hindi na nila kailangang tumakas mula sa mga ito. Sa kabilang banda, ipinagpatuloy ni Snakey ang pagpapagaling kay Snowy, habang mahina siyang nagsalita na alam niyang darating siya upang iligtas sila. Nang marinig iyon, sinabi sa kanya ni Snakey na magsalita ng mas kaunti, sinabing ang pagpapagaling ang prioridad ngayon at isang matinding labanan pa ang naghihintay. Mabilis siyang kumuha ng isang blood restoration pill, bone strengthening pill, at isang energy recovery pill. Ginamit din ang mga ito ni Snowy at inaktibo ang kanyang pamamaraan, Heavenly Demon Art, Healing. Saktong, natuklasan ng mga disipulo ang lokasyon ni Snakey at Snowy, habang sila ay nasa proseso pa rin ng pagpapagaling. Inutusan nila ang bawat isa na umatake ng magkasama at patayin ang ahas sa anumang halaga. Sumulyap sa kanila si Snakey at naunawaan na sila ay tinatambangan. Mabilis siyang lumayo kay Snowy at naghanda na harapin ang laban. Sinabi niya kay Snowy na protektahan muna ang sarili habang ginagambala niya ang mga kalaban, at kung bumuti ang kanyang mga sugat, hiniling niya sa kanya na humanap ng paraan upang basagin ang cauldron at protektahan ang natitirang kamag-anak. Habang gumugulong si Snakey sa burol, sinabi sa kanya ni Snowy na huwag mag-alala, sinabing mayroon siyang paraan upang basagin ang cauldron. Samantala, nakita ng mga disipulo si Snakey na gumugulong pababa at gumamit ng iba't ibang galaw tulad ng Fire Blast Talisman, Wind Piercing Spear, at Thunderfire Talisman. Nanatiling kalmado si Snakey at ginamit ang kanyang matulin na paggalaw upang madaling iwasan ang bawat pag-atake, gumagalaw ng napakabilis. May ilan pang ang bamulong na, napakabilis ng ahas, naunawaan na hindi nila siya matamaan ni isa. Pagkatapos ay inaktibo ni Snakey ang Earth Spike Nails at agad na pinabagsak ang ilang disipulo,
na nagpatigas sa natitira sa takot. Bago pa man sila mag-isip tungkol sa pagtakas, ginamit ni Snakey ang fire snake technique at pinabagsak ang natitirang mga disipulo. Sa kabilang banda, sumugod si Snowy patungo sa barrier at mabilis na kumuha ng isang poison pill. Ibinato niya ito sa barrier, umaasa na tama ang kanyang hula. Inisip niya na ang partikular na poison pill na ito ay sapat na malakas upang sirain ang barrier. Tulad ng kanyang hula, nagsimulang matuno ang barrier mula sa eksaktong lugar na iyon. Nang makita itong bumukas, gamaan ang pakiramdam at masaya si Snowy, naunawaan na sa wakas ay mayroon na silang paraan upang makatakas.